So for today's video, so gagawin lang natin to para at least meron tayong record paano gumawa ng sequence sa boat cake. So pupunta tayo sa ating sa Chrome. Yan, pupunta tayo sa ating Facebook. Yan. So syempre bago tayo makagawa ng bot at ng sequence para automated po yung follow-up. So yung sequence, yun po yung paraan para makagawa tayo ng follow-up na automated sa ating Facebook page. Yan. So ngayon, ang una natin gagawin syempre, yan. So kung ano man yung browser natin, so Google Chrome, Firefox, ano man yan. So syempre, buksan natin yung ating Facebook account. And syempre, pupunta tayo dun sa ating search lang po natin yung bootcake, ano. So maglalagin lang tayo dito, yan, gamit ang ating Facebook. Yan. So sobrang dali lang po niyan, ano. So yun, nakalagin na kasi ako. So pag hindi siya ano, so first time mo, so maglalagin ka lang, so click yung login, then pipiliin mo lang yung Facebook, ano, or madidetect po niya yung Facebook account na nakabukas dun sa same browser. Yan, kung saan po kayo nag-login ng Facebook. Yan. So ngayon pagka naka-login na po kayo, no? Yan. So ito yung makikita po natin, ano? Yan. Pero ngayon po, yan. So meron na akong sequence na nagawa. So nasa ano na po yan, 2, 4, 6, 8, 10, ano? So meron na akong 10 nagawa na sequence na pang follow-up. Yan. So again, ano, so yung ating sequence, yun po yung magiging sunod-sunod, ano, na message na i-send po natin sa ating mga subscribers, ano, or dun sa mga mag-inquire po sa atin sa page. Yan. So ngayon, so kung halimbawa kung wala pa kayong gawa, so kumbaga blanco lang yan. Yan. So example lang po, ano. So pagka nakita po natin to, meron po dito sa gilid na automation. So, ano natin, ano, translate natin sa English para yan, mas maliwanag. So, yan, ano, so ito yung makikita natin, home, customers, automation flow, growth tool, comments on. Yan. So, dito sa automation, ano, so under ng automation, meron po dyan nakalagay na sequence. Yan. So, ito yung sequence. So, i-click lang natin yan, and then, click mo lang yung button, ano, yan, may i-click ka lang, tapos mapupunta ka na dito. Yan. So, syempre, makikita mo dito, wala, ano? So, magsisimula ka dyan. Yan. So, mag-create ka. So, ngayon, para makapag-create tayo ng sequence. So, yan. So, ito na yung ano, ito na yung halimbawa, nakagawa ka na nung una. So, pagka nakagawa ka na, may lalabas na message dito sa baba nun, ano? Yan. So, yung merong plus sign na message. So ngayon gagawa tayo ulit ng panibagong sequence. So yan, ano. So mag-create siya ng nakalagay diyan, create new answer. So kumbaga wala pa siyang laman, so lalamnan natin siya. So ngayon, yan, i-click natin create a new answer. Yan. So i-click lang natin, so mapupunta tayo dito. Yan. So nakalagay diyan content, ano. So yan yung pinakang laman po nung sequence. So i-click lang natin yung other. Yan. So, laging other yung piliin natin dyan. Tapos, yung record the message, ano. Yan. So, ngayon, so ito yung message. Kung magta-type tayo dyan, yan. So, maglalagay kasi ako ng follow-up na video. So, video yung ilalagay dito. Yan. So, sasabihin ko dito, yan. Isa sa mga event ng company. Yan, namin. Yan, so nagano siya. So yan. So pagka medyo nagahang yan, so i-refresh lang natin. So okay lang siya. So isa sa mga event ng company namin. So para makita mo gaano ka-legit yan.
ang negosyo namin. Please watch this video. Yeah. So video po ano, so video po yung ilalagay po natin. So ngayon, syempre hindi lang video yung pwede nating ilagay diyan. So pwede tayong mag-message ulit, texto or text ang nakalagay diyan, message. So nagiging ano siya, nagiging Tagalog kasi siya eh. Parang automatic ano. Yan. So text to message ano or image ano, image pala. Yan, image, gallery, yan. Pero usual na gagamitin lang natin dito image at video. Yan. So image, syempre picture. So ito ang makikita po natin dito sa ano sa may gilid ay yung makikita po natin yung ano no, makikita po natin yung yan. So yung itsura nung i-message mo doon sa client mo or doon sa nag-inquire po sa inyo. So makikita mo na agad dito sa gilid. Kaya napakaganda nito. Yan. So yan. So yan yung pinaka parang cellphone siya no. So yan na yung pinaka-message. So ngayon lalagyan natin siya ng picture para mas maganda. Yan. So para mailagyan natin, so halimbawa image or ah video, pwede po yan ano. So halimbawa yan picture. So pagka nag-upload ka diyan, so pipili ka lang ng picture. Yan. Pero dahil video yung ating pero yan pwede nating burahin yan ano, X mo lang, burahin or i-delete sa English ano kasi ano yan eh nagta-translate. So ngayon video yung ilalagay natin. So i-click lang natin yung video. So dito sa video, so dapat 25 MB pababa ang pwede. Yan. So hindi pwedeng ano 25.1 ano pataas na video, hindi po siya pwede na mailagay dito. So dapat mas mababa yung kanyang memory. Yan. So ngayon mag-upload tayo. Yan. Tapos yan punta lang tayo dun sa ating video na i dot ano i-upload natin. Yan. So yung ano, yan. So dito ano. So makikita natin dito, yan 24.2 MB lang siya. So kumbaga pwedeng-pwede ano. So hindi umabot ng 25. So ito pwede din to 12.6 MB. Yan. So ito yung pipiliin natin. I-open lang natin, i-click lang natin yung open. Yan. So pumalya no. So mas malaki pala no. So hindi pala 25. So dapat pala ay ah mas mababa pala sa 15 ano, hindi pala 25. So doon ako nagkamali. So kala ko 25. So ngayon, so para at least ah for the sake of this video, yan. So ilagay natin itong 12 ano kay Corina. Yan. So ngayon, dahil 12 lang po siya, 12.6, okay po siya, ma-upload po siya. Yan. So iwi-wait lang natin siya. So makikita po ninyo dito sa gilid, yan nakikita ninyo parang may video na ano na pwede nating i-play. Yan, so ito po siya. So ganyan yung itsura ng message mo if ever na magpa-follow up ka na. Yan, or mag-automatic kasi siya eh. Yan, so mamaya i-explain natin kung paano gumagana yung automation. So wait lang natin na ma-upload natin yung video. Yun, ano, so okay na po yan. Ano, so ngayon, lumabas na yung video dito kay Corina. So ang gagawin lang natin is, isi-save lang natin yung ginawa natin. So para ma-save natin, i-click lang natin itong save sa may taas, sa may kanan, para ma-save po natin yung ginawa po nating sequence. So save natin yan. Yan. So ngayon, tagumpay ano, or successful. So may lalabas po dyan sa may baba. Yan. So, ngayon, so okay na po siya. Then, i-click lang natin yung follow up ulit. Yan. So, i-click lang natin to ano, para bumalik lang. So, kahit hindi mo na i-back, ano, or yung arrow, so pwede natin i-click lang dito sa follow up. Yan. Kumbaga, follow up section. So, ngayon, i-click na natin yan. So, makikita po natin yan. Nasa sequence, ano na tayo? Sequence 11. So,
merong ito sequence 12 pala so hindi ko pala ito napangalanan kanina kaya yan. So ngayon sa sequence 12 ito po yung ginawa natin. So ngayon dito sa ginawa natin, yan. So kumbaga pwede din nating i-edit yan if ever babaguhin natin, pwede po i-click lang natin yan Yan, i-click lang natin then meron pong edit sa taas. Yan ng ating sa may kanan yan. So meron pong edit po diyan. Tapos so ngayon balik tayo doon. So ngayon para mabago natin yung pangalan, so yan. Click lang natin yung tatlong tuldok sa may gilid katapat po nung sequence na ginawa natin, palitan ng pangalan. So halimbawa company event kumbaga parang sample lang. Yan. So okay natin then mababago na po yung pangalan po niya. So ito pangalanan din natin. Yan. So ngayon para gumana po ito, so dapat po ito ay i-on po natin 'yan So bago natin siya i-on, ang kailangan natin palitan yung dito sa may gilid So ito yung time kung kailan siya magse-send dun sa mga subscribers natin or dun sa mga nag-inquire po sa atin. So ito yung nasa gilid. So, kung makikita po natin dito may nakalagay na pagkatapos ng 5 minuto or 5 minutes. So after 5 minutes magse-send po siya. So halimbawa comment siya ngayon or nag-message siya sa page nyo. So halimbawa 3:05. So dapat 3:10 siya po ay send na ng first follow-ups. Then yung second po natin ginawa ay pagkatapos ng 1 oras. Yan. So ngayon, so halimbawa 3:05, so 4:05 na yung sunod. Tapos ito 2 oras, so 5, 5:05, 6:05, 7:05. Yan. And then ito ginawa ko na 6 na oras. So kumbaga nag-lockdown pa ako ng ginawa ko 2 hours na. So kung 5 hours, halimbawa 7 na ito 9 na, ito 11, ito 13 hours pagkalipas ng 13 na oras, doon siya magse-send. Then ito naman ganun din po 14 so 15 ito. So yung gagawin natin dito sa pinakahuli nating ginawa is yan, papalitan natin yung oras. So halimbawa kung ito 14, ito gagawin natin 16. So ang gagawin natin 16 diyan tapos dito sa may gilid niya yung araw, yan nakalagay diyan merong araw, oras, minuto or ngayon. So ngayon syempre pag ngayon agad-agad yun, 'di ba? Or ito naman minuto So halimbawa 16 na minuto, so after 16 minutes magse-send po siya. So ang gagawin natin yung oras, yan. Tapos i-click lang natin yung i-save at i-update, yan. So ganun lang po kadali yun. So okay na po siya. So nakagawa na tayo ng sequence. So ngayon para gumana po yan, so meron pang ibang gagawin. Pero ito yung susunod po nating gagawin. So i-on po natin yan lahat. Yan. So i-on po natin lahat yan. Dapat maging blue siya para siya ay yan, gumana. Yan. So ganyan lang po gumawa ng sequence So ito lang yung video na to para at least meron akong record paano gumawa ng sequence. So yung susunod nating video, paano natin mapapagana yung follow up na ginawa natin dito sa sequence.